kumalas to pag sinagad na natin. Pumantay na dito yung nut, baka kumalas naman. So dapat ganito siya, bin, may nakalabas. Oh. Ayan. Yung bago natin. Tsaka yung sa dulo, yan, goods pa yun. Tsaka itong dalawa, goods pa. Yan. So good evening. So gagayak lang tayo. Meron tayo re-rescuehin na tropa natin. So meron silang nabiling adventure na baklas no, yung ano, timing belt. Tapos nung binuo na nila, nalagyan na ng timing belt na kabit yung mga pulley is palyado. Tapos nag-check sila, putol yung isang rocker arm. So yun yung pupuntahan natin ngayon. Maghahanap tayo ng rocker arm ngayon, gabi na. So time check natin is 9:12. So pupuntahan natin. Yung sinaing ko di pa luto. Ayan o, di pa luto yung sinaing ko. So pupuntahan natin. Hanap natin ng ano, rocker arm. So sa L300 kasi putol daw is yung piston number 3. So pag number 3 tapos unang barbula, exhaust yun. Kasi sa mga 4D56 na una yung exhaust bago ang intake na butas. So yun yung pupunta natin. Punta natin sa auto supply. Alright, so biyahe tayo. Punta muna tayo ng auto supply. So meron tayong auto supply na binibilhan, no? Kakatukin lang natin. So mabait naman yung kaibigan natin, kaya re-rescuehin natin siya. So di ba? So pag nakita niyo man tong video na to, tong vlog na to, so alam ko kasi sa Facebook lang siya nanonood. Bira siya sa YouTube. Tayo naman mas marami tayong upload sa YouTube kaysa sa Facebook. Yun, para hindi sayang yung punta natin, kukuha na tayo ng isang intake saka isang exhaust, no? Yun ang ano natin, yun ang kukunin. So paparepanda lang natin bukas. So update ko kayo mamaya. Kuha muna tayong rocker arm. So dito na tayo. Nakatukin lang natin. Yeah. So nakakuha na tayo. So ito yung ano natin. So medyo ano na to sa pressure nito. So no choice tayo kasi ang gabi naman talaga ngayon. So dalawang rocker arm yung kinuha ko para sigurado. Papa-refund na lang natin bukas yung kung alin man dito yung sira nun. Pero sure ako na exhaust yun kung number una. Kung una siya sa pinakauna sa piston, no? Exhaust yun. Tapos hiwala yung adjuster. Ayan, kumuha din na ng adjuster. So total natin is yan 1150. Tayo ay bibiyahe muna. So kita-kita na lang mamaya doon. Kita-kita tuloy. Update ko lang kay mamaya doon pagka nandun na ako. Okay, so bibiyahe muna tayo para makabiyahe na rin sila ng Baguio. Kauwi sila ng Baguio. Okay, tayo ay lalakad na. Sure. So nandiyan naman lahat ng gamit sa likod. Malapit na tayo. Kasi yung sabi, pagtawid ng dagat-dagatan may shell, tapos pagtawid lang ng tulay. Pagtawid ng tulay, unang skinita daw sila. So yan, malapit na tayo. So update pagka na ito na yung shell. So shell dito, napakagulo ito dati, ang daming snatcher dito sa lugar na to. So dito sa lugar na to, dito rin nahablot yung
cellphone ng kasama ko. So, nasa truck kami, no? Tapos traffic, tapos nagsi-cellphone siya kasi may tumawag. Yan, bigla na lang hinablot. Yari ang bagong cellphone, agoy. Auto ang kompresor, tapos pilan. So ito na yung tulay. Sabi kasi pagtawid ng tulay, so tatawid tayo ng tulay. Tatawid ng tulay. Hindi, mauna ka na. Okay, tapos tayo sa kanan kasi pagtawid lang daw ng tulay. Hindi ko alam kung saan walang iskinita. Ano ba yung unang iskinita dito? Wala akong makita. Wait a minute, tatawagan natin. Okay, tawag. So update. Yun. So ulit natin. Yan yung kulay blue. So hindi natin siya doon na natin siya gagawin sa atin. Kasi nagka-problema una, yung dapat na gagawin is yung rocker arm lang. Ang problema ngayon pagdating ko is hindi mapihit yung manibela, or napipihit yung manibela pero ayaw lumiko yung gulong. Kasi ang problema, natanggal yung mga tornilyo ng rack and pinion. So yun ang naging problema. So ngayon nung nailagay ko na yung rack and pinion, dapat gagawin ko na ano na yung rocker arm, ikakabit na. So problema naman, butas yung kanyang water jacket. So sabi ko doon na lang gagawin sa amin, no? Hilain ko na lang. So total may dala naman akong panghila dito, 2 bar. So nandyan palagi yun sa likod. So tatalian na lang natin. Okay, so no choice tayo. Dapat ang gagawin lang natin is rocker arm lang, magkakabit lang dapat. So yun nga, ang dami naging problema. Kaya yun, pagdesisyonan ko na doon na lang gagawin. Tsaka gabi na rin, ayan, oras natin 11:26 na. Kaya ihilain na lang natin para doon na natin gagawin sa grahe. Okay, date na lang mamaya. So, hila na natin sila. Andun sila sa likod, oh. Hila-hila natin. So, tingin natin dito. So abang-abang na lang. O, bibiyahe muna tayo. Baka bukas na natin ito may tuloy. Okay, biyahe muna, biyahe. So good morning. Ito na yung hinila natin kagabi. Ito yung pinuntahan natin na dapat rocker arm lang yung gagawin, papalitan. So ang problema bukod dun sa water pump is yung kanyang rack and pinion ay ayaw ng lumiko yung gulong, kasi yung rack and pinion niya is wala na yung dalawang tornilyo, tsaka yung clamp dun sa housing ng rack end is naubos na. So yun, tapos nung nalagyan ko ng tornilyo yung rack and pinion para mapihit, no, ang problema naman is ang lakas ng leak ng tubig o lakas ng tagas. Pero sabi ko hilain na lang, para dito na lang gagawin. So ayan, makina natin 4D56. So lagyan ko lang ng so 4D56. So nalagyan na natin yung temporary, ayun, yung rack niya para hindi siya gumalaw. So napipihit na yung gulong niyan, kaya nahila natin kagabi. Kasi nung hindi pa natin nalagyan niya ng tornilyo is pag pinipihit yung manibela, yung housing mismo ang gumagalaw. Nag-move siya left and right, kaya hindi umiikot yung gulong. So ngayon, dahil meron na yon for temporary, dito naman tayo.
Kasi sobrang lakas nung ano kagabi, sobrang lakas nung singaw na talaga. Lumalabas na dito, pumuputok na dito sa intake manifold. Sabi ko, hindi normal, ibig sabihin may singaw doon sa kanyang intake. So ngayon, aagahan natin habang hindi pa tayo sa trabaho, no. Maaga pa naman, 7:20 pa lang. So bakbakin na natin agad itong timing cover. So nilagay nila is 3 tornilyo na lang. Yan, timing cover, 3 10mm, tapos itong 2 12. So alisin na agad natin yan para masilip na natin yung rocker arm. So yan, baklas na natin. So basta mabilis ang check lang to. So ito kasi baka nagmo-move na rin to siya kasi wala na yung counter niya na rocker arm. So pwedeng gumanyan siya, gagalaw siyang pag ganon, kaya walang higop ng hangin. Pero sa tunog kagabi kasi is napakalakas ng lagapak niya dito. So hindi natin papandarin ngayon to kasi nakakaya dito sa kapitbahay natin. Gagawin na lang natin, i-check na lang natin kasi ito, tulad dito may clearance tong dalawa. Pagdating dito, ito yung last intake. Yan, may nakikita nyo naman ay tukod yan. Ito, tukod. Tapos ito sobrang laki ng clearance, ito sobrang laki din. So ang gagawin natin is ikakabit na natin yung ating isang rocker arm na exhaust. Yan, dito kakabitan na ng exhaust na rocker arm yun. Tapos i-clearance na natin. Yan, tulad nito, laki sobrang laki. Yan, so update na lang mamaya. Saglit lang naman to. Ita-timing lang natin bago natin kabitan. So ang history pala nito, no, is natanggal yung crankshaft bolt, tapos lumuwag yung konya hanggang sa napudpud yung konya, umikot na yung pulley. Kaya nagpalit na sila ng pulley tsaka yung sprocket, tapos bagong palit na rin tong timing belt. So pinagawa niya na to kahapon doon. Ang problema, yun nga, gusto ng mekaniko nung naikabit, narinig yung tunog daw, is ipa-pull down yung kanyang cylinder head. So sabi ko kasi i-check muna, double check muna kung wala namang baluktot. Wag muna i-pull down, lalo naman kung umandar pa. So yun, wala din sila nakuha ng rocker arm. Ngayon meron tayong nakuha ng kagabi. Nakita nyo naman kagabi na kahit gabi na kinatok natin yung auto supply. So gagawin natin is lalagyan muna natin yan. Okay.